So kapapasok lang na balita mga sangkay, bansang South Korea nagdeklara ng martial law. Anong gulo ang nangyayari ngayon sa kanilang bansa? Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ito, breaking news ito mga sangkay. Pandaigdigang balita po tayo ngayon. International or global update po tayo. Ang bansang South Korea daw ay nagdeklara ng martial law. Naku, mga sangkay, ano kaya ang nangyari? Alam nyo kasi itong martial law ay hindi po yan basta-basta. Dinideklara unless mga sangkay mayroon pong isang malubhang kaguluhan na nangyayari sa kanilang bansa o sa isang bansa. Kagaya po ng nangyari dito sa Pilipinas noon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay papunta na sa 1.4 million subscribers. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa 1.4 million subscribers sa paparating, ang inyong gawin lamang mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. So ito mga sangkay, alamin po natin ang report. Kasi ayon mo sa balita, ito, breaking news, South Korean President Yoon Suk Yeol declares martial law December 3, 2024. So anong nangyari mga sangkay? Ayon po dito, South Korean President on Tuesday declared martial law in unannounced late-night address. Naku, mga sangkay, bakit? Kaya, Yoon said he had no choice but to resort to such a measure in order to safeguard free and constitutional order, saying opposition parties have taken hostage of the parliamentary process to throw the country into a crisis. So, ang ibig sabihin dito mga sangkay, ang nanggugulo yung opposition ba na partido doon po sa kanilang bansa. So, ito mga sangkay, ayon po sa kanya, I declare martial law to protect the Free Republic of Korea. Parang kalintulad po ito sa Pilipinas mga sangkay. Nung nag-declare po si Ferdinand E. Marcos ng martial law, ang word nyo pong mababasa doon po sa dyaryo mga sangkay noon o sa mga balitaan, Ferdinand E. Marcos declared martial law to protect the democracy of the Republic of the Philippines. So same mga sangkay dito. Ito din po ay nagdeklara ng martial law to protect din po the Free Republic of Korea. Para sa ano mga sangkay? From the threat of North Korean Communist Forces. So, ayan mga sangkay. Kabahagi pala dito mga sangkay ang banta ng North Korean Forces. Well, mga sangkay, ibinalita po ito dito sa ating bansa sa Net25. Alamin po muna natin mga sangkay. Mamaya titingnan po natin ang international news. Sa kakapasok na balita, nagdeklara si South Korean President Yoon Suk Yeol ng emergency martial law So, emergency martial law ito mga sangkay. matapos akusahan ng oposisyon dahil sa umano'y pakikipagsimpatya ng mga ito sa North Korea. Ayun lang. Mukhang delikado nga ito mga sangkay. Alam nyo noon, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, kaya rin po nagdeklara ng martial law dahil nga po itong siyempre si Ninoy Aquino na nabisto na kabahagi po siya ng, alam nyo na yun mga sangkay noon, yung mga kamakaliwang grupo na nasa bundok na nag-aaklas po laban sa ating pamahalaan. Rampant po yan during the time of Ferdinand E. Marcos. Kaya pagdating ng 1972, nagdeklara si Ferdinand E. Marcos ng martial law. Halos nasa 9 years ang martial law sa ating bansa kasi grabe po yung panggugulo na ginagawa nila. Ito, mga sangkay, malala to. Dahil nga po, involved po dito yung North Korea. Biruin nyo yung opposition party ng kanilang bansa sa political system nila. May ganun kasi mga sangkay. Nakikipagsabwatan o nakikipagsimpatya daw po sa North Korea.
Ako, yun ang masama, mga sangkay, kapag ka nagkahati-hati na po ang gobyerno ng South Korea. Kasi ang North, talagang iisa lamang po ang kanilang gobyerno dyan. Bawal po ang magkaroon ng opposition. Pero sa South Korea, magkakagulo. Pag nagkagulo yung gobyerno, na magkakaroon po ng chance itong North Korea. Sinabi pa ni President Yoon na kinokontrol ng oposisyon ng parlamento at pinaparalisa ng oposisyon ng gobyerno dahil sa mga anti-state activities nito. Okay. Paliwanag ng Pangulo, mahalagang isa-ilalim sa emergency martial law ang South Korea upang protektahan ang kaayusan sa kanilang bansa. So ayan, mga sangkay, malinaw, para protektahan ang kanilang bansa. Ganun din po ang ginawa nun ni President Ferdinand E. Marcos To protect the Filipino people, nagdeklara po siya ng martial law. Yun po yung ginawa niya noon, mga sangkay. Ngayon, pinalabas lamang po nila na nakakatakot ang martial law. Hindi po nakakatakot ang martial law. Para sa mga kalaban ng gobyerno, mga sangkay, yung mga pasaway, yun po ang matatakot sa martial law. Kita niyo, mga sangkay, nagdeklara. Hindi po tinanggal sa constitution natin ang martial law. Bakit? Kasi mahalaga po yun. Yun po yung pinaka-authority ng presidente. Just in case na magkaroon po ng malaking kaguluhan sa isang bansa. Kaya fake news po ang sabihin na masama ang martial law. Kalokohan po yan. Ngayon, tingnan po natin sa international news. Ano ang kanilang masasabi tungkol po dito? Ayan po, South Korean President declares state of martial law. Let's just bring you some more on that breaking news. You can see I'm joined by Professor Michael Clark, our security and defense analyst, to talk about what's going on in South Korea. The announcement in the last few minutes that the President Yoon has declared martial law. What's your sense of this, Michael? Why has the decision come now? Well, it's a surprise, for sure. I mean, President Yoon Suk-yeol, So nagulat daw po sila, mga sangkay. Nasurpresa sila sa deklarasyon na ito. President Yoon, he's been president for only 2 years, 2022, but he's been, in a sense, a minority president because the opposition has the majority in the parliament, and he hasn't been able to get any. Okay. So ang opposition pala, majority sa parliament. Kung kaya't nagkakaroon po sila dito ng medyo political advanced power or advanced political power dahil nga po mas superior ang opposition. Anything through the parliament. So South Korea's been in a state of political stasis and some degree of internal political crisis. Okay, political crisis po ito ng bansang South Korea. Add to that the fact that North Korea has been very assertive in its war with Ukraine, sending troops to the Kursk region, to Russia, and other forms of rhetoric from North Korea. And the belief is in the government in Seoul that the opposition are penetrated by the North Koreans. Ayun lang. Mukhang nakakakuha daw po ng ano dito. Itong North Korea, mga sangkay, nakakakuha po sila ng simpatya mula po dito sa opposition. Yun yung mahirap, mga sangkay. Alam niyo, sa Israel, kahit paano nagkaguluguluman yung kanilang ang kanilang sistema ng political. Nagkaroon po ng medyo nagkaroon muna ng bangayan, mga sangkay. Pagdating po sa kanilang gobyerno, may mga opposition. Pero pagdating po sa kanilang mga kalaban, nagkakaisa sila. Dito, mga sangkay, iba. Instead na, kumbaga, okay lang magbangayan, okay lang may opposition. Pero sabuatan ka na sa national threat, walang iba kundi itong North Korea, yun ang masama. They lean too far. Any evidence of that? I think there's some evidence of it, but I wouldn't claim to be a specialist on internal politics of South Korea. But it's clear that this is a sort of constitutional maneuver. There will be some pushback from the opposition for sure, but this is not the beginning of a coup or anything like that. It reflects a governmental crisis in South Korea. Nagre-reflect daw po ito na talagang may gulo ngayon pagdating sa gobyerno ng South Korea. And the most strategic issue for me is what this does to South Korea-Japanese relations. Because South Korea and Japan, for years, they wouldn't even talk to each other because of the legacy of the Second World War. But they've now begun not just to talk, but to cooperate on security. So sa mahabang panahon, hindi daw nag-uusap itong Japan at Korea. Is what this does to South Korea-Japanese relations. South Korea at Japanese relation.
Because South Korea and Japan, for years, they wouldn't even talk to each other. Hindi sila nag-uusap ng Japan dati. So anong nangyayari ngayon? Because of the legacy of the Second World War. But they've now begun not just to talk, but to cooperate on security matters. And that really So ngayon, mga sangkay, may cooperation na nangyayari at pagdating sa militar, mga sangkay, nagkakasundo na po itong dalawang to. changes the balance of strategic forces in East Asia because they're both worried about China. And a governmental crisis in South Korea will affect what the Japanese think. And that Japan has got a problem as well with its own governmental stability and the seriousness with which the Japanese government is taken in the rest of the world at the moment. So there may be some ripple effects from this. But the ripple effects are not from a constitutional coup, it's from a governmental crisis. But it will run for a bit because the declaration of martial law or giving the president extra legal powers. Nako, ayan na nga po mga sangkay. Mahihirapan po dito ngayon yung opposition. Kasi once na mag-declare ng martial law, ang isang pinuno ng isang bansa, nasa kanya yung buong authority. Wala pong magagawa dito yung opposition. That's never a step you can take without consequences. No, it's not clear Correct. what he's going to do with those measures yet. And then on the opposition as well, Michael, opposition leader Lee has said that they will try to nullify this martial law, but there's concern that they may try to arrest members of parliament. I mean, there's plenty more to talk Got to about. be very careful how you use martial law. Very careful. Okay, so ayan po ang nangyari mga sangkay. Again, hindi po nakakatakot ang martial law. Unlike po sa sinasabi ng iba mga sangkay na ang martial law daw ay delikado. No, guys. Dinideklara po ito sa tuwing mayroon pong panganib ang isang bansa. Okay, kung magdeklara ng martial law dito sa Pilipinas, ang mahihirapan lamang po dito yung mga opposition. Sila lamang, which is alam niyo na kung sino-sino ang mga yan. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tama lang ba na magdeklara itong South Korea ng martial law dahil po sa banta ng opposition na nakikipag-ugnayan sa North Korea? Well, comment niyo po ang inyong opinion, mga sangkay. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito, mga sangkay, talagang matutuwa kayo sa mga vlog natin dito dahil kapupulutan po talaga ng kaalaman at aral. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Panuorin niyo po yung mga video natin dito. Di kayo magsisisi. Alright, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.